Praise God. Bago po tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, blessed na blessed ako kasama kita ngayong gabi. Amen. Po. So, we rejoice for your name is written in heaven. We rejoice for our name is written in heaven. Amen. So, sa mga nakaraang linggo po, di ba, ang dami na po nating na-receive na po natin yung access, na-receive na din po natin yung reward, na-receive na din po natin yung mga rejoices, the reasons that we need to rejoice. Andiyan po yung relationship po natin kay Lord. Andiyan po yung secured po tayo. Amen. So, ngayong gabi po, we have 3 key points that our name is written in heaven. Amen. So, bago po tayo magsimula, gusto ko po munang manalangin. Manalangin po tayo at ipanalangin niyo po ako. Amen. Amen. Hallelujah. Our Father in heaven, once again, I thank you, O Lord, for tonight. Maraming salamat for the opportunity. Hallelujah, na binibigay mo sa amin. Opportunity, O Lord, na mapag-aralan ang iyong mga salita. Opportunity, O Lord, na marinig namin ito, O God. And I pray and declare, O Lord, override my preparations. And I allow the Holy Spirit, hallelujah, malayang kumilos sa lugar nito, O God. And I believe, O God, na inopen mo na ang aming mga spiritual eyes. Hinanda mo na yung aming mga puso sa mga salita mo, O Lord, na aming tatanggapin ngayon. Maraming salamat. And Lord, ibaba mo ako sa pinakamababang antas ng iyong paanan. Gawin mo lamang akong tungtungan. Hallelujah. And let your name be glorified. Let the name of Jesus be lifted up in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All this we pray in Jesus' name. Amen. So, praise God. So, ngayong gabi po, since our name is listed in heaven, so unang-una po natin gagawin is we need to be prepared. Amen. Sino po ba dito ang mga handa na? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. So, ano po ba yung i-prepare natin? Amen? So, sabi po sa Luke 10:18, He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Kung mababasa po natin yung Luke 10 verse 17, di ba po bumalik yung 70 disciples of Jesus, tapos sinasabi nila, nagre-rejoice sila, Lord, Lord, even the demons submit in your name. At ang reply po ng Panginoon sa kanila, I saw Satan fall like lightning from heaven. Amen? So, bakit po kaya nasabi ni Jesus yon? Amen? Para po maging aware po tayo? Or para po, ini-inform niya po tayo that He saw Satan fall like lightning from heaven. At basahin po natin in Revelations 12:7-9. Sabi po doon, Then war broke out in heaven with Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fighting back, but they could not win, and there was no longer any place for them in heaven. So the great dragon was thrown down to the earth, the ancient serpent, who is called the devil and the Satan, who deceives the world. His angels were thrown down with him. Amen? So dito po, ang isa po sa mga kailangan po nating i-prepare is knowing the enemies. Amen? Sabi mo sa katabi, kilala mo bang kaaway mo? Amen. Wala na po tayong kaaway sa mundong ito, but our enemies is the one that Jesus saw fall like lightning from heaven, and that is Satan. So kung mababasahin po natin ng Revelations 12:7-9, the ancient serpent who is called the devil and the Satan, who deceives the whole world, his angels were thrown down with him. So, sino daw po si devil or si Satan? He is the one who deceives the whole world. So kapag sinabi po nating deceive, ito po yung to believe something that is not true. Or kapag sinabi po nating deceive, ito po yung intentionally na minimislead po niya tayo. Amen? So si Satan or the devil is the adversary of God and Christ. Isa din po siya sa mga tempter. Amen? So kung babasahin po natin ang Genesis 3:1, the serpent was described as cruelty. Cruel, cunning, ang dami pong different version. Pero in short po, the serpent was tuso.
Amen? So isa po talaga siya sa mga tuso or yung gagawin niya ang lahat para mapaniwala tayo sa kasinungalingan. Amen? He will make sure na papaniwalain ka niya talaga sa mga bagay na na hindi naman totoo. Amen? So sabi po in 2 Corinthians 4:4, among them, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. So isa din po siya sa mga nag-cause ng kabulagan sa mga unbelievers. Kaya hindi po sila naniniwala kay Christ. Amen? He is the one that isa po siya sa prince of lies sa mundong ito. Amen? And his goal here on earth is to steal us. Amen? Yung pagnanakawan niya, lahat ng bagay na meron ka. Amen? Yung i-destroy niya, ang number one po na dinidestroy niya po yan is yung relasyon po natin sa Panginoon. Amen? At higit sa lahat, He will kill us. Kill eternally death. Amen? So Jesus, He gave eternal life, but the devil, He is giving eternally death. Amen? So, his goal is temporarily joy. Amen? So, yun po yung goal ni Satan. So, sa una, nag-e-enjoy tayo. Amen? Enjoy na enjoy ka kung ano yung mga binibigay niya sa atin. Akala mo naman para sa atin talaga yon. Amen? But at the end of the day, ang goal lang pala niya is yung mapagnakawan ka. Napagnakawan na po ba tayo? Ang goal lang po pala niya is yung sirain tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At higit sa lahat, yung goal po niya is mabigay po niya sa atin yung eternally death. Amen? Yung buhay na sinasabi nilang, yung gustong-gusto mo nang makatakas dun sa eternally death na yon, pero hindi ka na makakatakas. Amen? So yun po ang goal ng kaaway. Amen? So example po natin, di ba po, sa preparation po natin, kapag sino po dito ang mga nag-exam or nakaranas ng exam? Amen? Alam ko po lahat tayo ay nakaranas ng exam or pagsusulit noong tayo po'y nag-aaral. Di ba po tayo po ay, bago po tayo nag-e-exam, tayo po ay nagre-review. Ewan ko po kung nagre-review po tayo. Or bahala na yung katabi natin. Amen? So, di ba po kapag mga nag-e-exam tayo, or yung mga may pinaghahandaan kang job interview, may application ka sa anumang klase ng visa at kailangan mo ng interview face-to-face, di ba po meron po tayong preparations na ginagawa? Andiyan yung naglalaan ka ng oras para lang mapaghandaan mo yung exam date mo. Naglalaan ka ng oras para makapag-review ka. Lord, kahit na, ano ba yan, walang pumapasok sa isip ko, pero talagang nagre-review ka kasi kailangan mo, may pagsusulit. Amen? Yung pupunta ka sa job interview, sino po dito, ako po nung bago-baguhan po ako dito sa UAE, sinesearch ko po talaga ano po ba yung mga tinatanong pag job interview. Kasi wala akong experience. Ito po yung unang bansa na pinuntahan kong mag-a-apply, ganyan. So, talagang nag-google po ako sa internet, ganyan. Ano yung mga common na question kapag during interview. Pagdating ko sa mga interview, hindi naman po pala formal. Amen? So, usually ang tinatanong is yung experience mo lamang, ganon. Amen? So, alam niyo po that we know knowing our enemies is we know what to prepare. Amen? Knowing our enemies is we know how to overcome it. Kaya po gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon na kailangan kilala din po natin kung sino ang kaaway niya. Amen? Kasi paano po tayo lalaban kung hindi natin alam kung sino ang kaaway ng Panginoon? Amen? So knowing your enemies, God already gave us the instruction how to overcome it. Amen? Hindi mo sa katabi mo, overcomer ka. Amen? At isa po sa mga instruction po ng Panginoon para ma-overcome po natin ang enemy sa buhay po natin in James 4:7. We need to submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? So kasi po kung hindi po tayo nag-submit sa Panginoon at hindi po natin kilala ang enemies, we might fall. Amen? Ang number one po talaga na goal po ng kaaway is mapaniwala po tayo sa kasinungalingan. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw, B.O.B.O. ka. Ikaw talaga, T.A.N.G.A. ka talaga. Amen? Kung hindi po natin kilala kung sino po ang reason behind that word,
tayo po talaga ay mapapaniwala. Ay, BO talaga ako. TANGA talaga ako. Amen? But because we know who's behind of that one, alam natin kung paano siya lalabanan. Alam natin kung paano natin, I know, hindi ako ganyan. Amen? Sabi po in Psalms 23 verse 4, in Psalms 119 verse 11, your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Amen? So isa po sa mga gusto po ng Panginoon sa atin, in knowing our enemies, alam din po natin na dapat yung salita ng Panginoon ang kinikip natin sa puso natin para hindi po tayo ma-fall sa gawa ng kaaway. Amen? At higit sa lahat, we should believe on the word of God. Sabi po, man shall not live by bread alone, but every word that comes and proceed from the mouth of God. Amen? So, yun po ang napakahalaga po nun para po maiwasan po natin. Amen? Para po hindi na po tayo laging nafo-fall kasi hindi natin kilala kung sino ba yung enemies natin. Amen? Naalala ko po tuloy, yung dating employer ko, sinabihan ako, nagkakos ka ng poison sa mga receptionist. Amen? Sinabihan po ako ng gano'n, negative words. But praise God kasi, dinala tayo ng Panginoon at pinakita sa atin ng Panginoon na, anak, you're not wrestling against flesh and blood. Pero ang totoong kaaway natin, amen, is the rulers, the one that is responsible. Amen. Then that is Satan and devil. Amen. So, and number 2, amen? So, andun na, nag-prepare ka na, amen? So, pinaghandaan mo, kinilala mo kung sino ang kaaway mo. Amen? So, alam mo na din po kung paano siya i-rebuke. Kasi pinakilala na sa'yo ng Panginoon eh. Diba? Parang pinaalam na sa atin ng Panginoon para maging aware tayo kung sino ba ang kaaway niya. Para maging ready tayo kung ano ba yung prepare natin. Para kapag andyan tayo sa sitwasyon na yan, na yung kaaway nagbibigay sa atin or nagsasabi sa atin ng kasinungalingan, alam natin kung paano natin ito panglalabanan. Amen? And number 2, we need to be still. Sabihin mo sa katabi mo, be still. Hindi po still na manakawan ha. Baka po be still, tapos nagpanakaw tayo sa kaaway. Hindi po. But be still or stand firm. Amen? Be still for your name is written in heaven. Amen? So sabi po in Luke 10 verse 19, I have given you authority to trample down on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Another po, sabi pa po sa Psalms 91:13, you will tread upon the lion and cobra, the young lion and the serpent, you will trample under foot. So ang dami pong kinonfirm ng Panginoon na we are already victorious in Christ Jesus. Amen? So I have given you the power and authority to trample down on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. Amen? So be still. Amen? So, di ba po, during the exam, ito, isipin niyo po nasa pagsusulit po tayo. Amen? Di ba po, during our exam po, kapag ready ka at handa ka sa exam mo, alam mo kung ano isasagot mo. Tama po ba? Pero kapag hindi ka nag-prepare or hindi ka nag-review dun sa exam mo, hindi mo alam kung anong isasagot mo. Amen? Pero dahil ready ka, prepared ka sa araw na yon, alam mo ang tamang sagot. Tama po? Yung kahit na binigyan tayo ng 10 minutes, pero dahil nag-review ka, dahil nag-prepare ka, wala pang 10 minutes, nasagot mo na lahat at lahat, confident kang tama ang sagot mo. Amen? So, ang gusto pong sabihin po sa atin ng Panginoon, amen, be still because we know that na bago ka pa magsimula sa pagsusulit or anumang klase ng exam sa buhay natin, we are already victorious in Christ Jesus. Amen? Because we have the confidence in Christ. Sabi po in John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except me. So sabi po ni Jesus, we need to be still. Be still because we know already the truth. Amen?
Alam mo na kung ano yung sagot alam mo na kung ano yung katotohanan. So alam mo na din kung paano i-eliminate yung mga lies sa buhay mo. Tama po? So alam mo na din kung paano mo i-segregate yung mga mali sa buhay mo. Kasi you already know the truth. Amen? So alam mo na din na dapat walang space ng kasinungalingan sa puso mo kasi ang namumutawi sa puso natin ay yung katotohanan na salita ng Panginoon. Tama po? Amen? So, halimbawa po, kasi alam mo na yung totoo So hindi na tayo apektado. Ano man ang sabihin ng devil sa'yo, ano man ang nilalagay niya sa isipan natin. How is trying to put distractions in our heart. Parang ngayon, dinidistract niya yung boses ko. Amen? Amen? So, ang kaaway po, maglalagay po talaga yan ng distraction. Maglalagay po yan ng distraction sa puso natin. At ang target po niya is yung puso po natin. Yung isipan po natin. Especially in emotional. Tanong mo yung katabi mo, emotional ka ba ngayon? Amen? Especially po pag emotional, distracted tayo. Yung may naka-offend sa atin, yung napagalitan lang tayo konti, kinikimkim na natin, amen? At talagang minsan doon pa po nagkakaroon ng unforgiveness sa puso natin. Di ba po, ako po nabless kasi nabless po ako sa buhay ni Pastor Alan, ni Pastor Lon, kasi di ba lagi po nilang sinasabi, pag may kaaway ka or may nakasakit sa'yo, ikaw na yung maunang mag-sorry. Amen? Kasi nga, ikaw na yung nakakalam ng katotohanan. Amen? Kasi nga, ikaw na yung nakakaintindi. Amen? So, hindi na tayo apektado kapag yung mga ganyan na, na-offend mo ko. Di kung na-offend ka, di tayo na lang mag-sorry. Amen? Hindi yung na-offend tayo tapos yung kinikimkim natin, tapos ang nakakalungkot lang po, dahil sa emotional po natin, nakakasabi pa tayo na hindi maganda sa kapwa natin. Amen? Naapektuhan po tayo, naapektuhan yung isip natin, naapektuhan yung puso natin, at higit sa lahat, nakakapag-declare pa po tayo ng negative. Goal met ang kaaway. Amen? Nakapuntos ang kaaway sa buhay natin. Kasi distracted tayo Pero the Lord is saying to us, we need to be still because we already know the truth. So since tayo po ang nakakaalam ng katotohanan, tayo po ang mag-a-adjust. Sige, sis, nasaktan mo ako, pero sorry ha. Amen? So tayo po, di ba yun pong sabi na since ikaw na ang nakakaalam, tayo po ang mag-adjust. Amen? Tayo po, dahil ranas na po natin ang katotohanan sa buhay natin. At alam niyo po, dati sa employer ko po dati, di ba, nakarinig din po ako ng mga negative words from her. Na, poison, ikaw nagkukos ng poison sa utak ng mga receptionist, kaya hindi daw po nagtatagal yung mga receptionist nila. Pero alam niyo po, nung bago po ako magpaalam sa kanya at nakuha ko po yung settlement ko sa kanya, talagang nag-sorry po ako sa kanya. Doctor, sorry. Kahit na hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya. And alam niyo po, ako po talaga ang napalaya. Kasi ako po yung nasaktan Ako po yung pinalaya ng Panginoon. So, He released the forgiveness in my heart. So, iba po pala yung saya. Amen? So, iba po pala yung, ikaw ang unang-unang humingi ng sorry kahit wala kang nagawang kasalanan. Amen? So, yun po ang masarap, yung makakapag-move on ka na kahit wala naman siya nagawa, kahit ikaw nasaktan, pero nag-sorry ka, nakaka-move on ka. Ngayon, masaya po ako sa bago kong trabaho. Amen? So, ayun. So, ayun po. So, be still because we know already the truth. Amen? And another thing po is, be still because we already know the way. Way. Saan po ba yung way? The way where we should go. Amen? At ang goal po natin, ang way po na gusto po nating puntahan is to go to our Father in heaven. Amen? Ang way po natin is to go and to do the will of the Father. Amen? So, if the devil is trying po na to distract us in worldly matter,
Dapat hindi na po tayo apektado doon. Kahit sobrang daming daan ang ilatag sa iyo ng kaaway, napaka-klase, iba-ibang klase ng daanan, smooth. Dito ka na, napaka-smooth dito. Dito naman, shortcut. Amen? So madami pwedeng i-offer ang kaaway po sa atin na pwede po nating daanan para lang maging comfort tayo. Amen? But be still because you already know the way. So kahit anong daan ang ilatag sa iyo ng kaaway, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Alam mo kung anong pipiliin mo. Lord, hindi, dito ako. I will stay on the way where my Father is. Amen? Dito ako, Lord, kasi dito mo ako dinala. Amen? So, yun po ang wag na po tayo dun sa worldly matter. Ano po ba yung worldly matter? Ay, madami pong offer po dyan. Ang worldly matter. Andiyan po yung ini-snatch po yung oras natin sa Panginoon. Yung dapat na, Lord, Sunday off. Sunday off, Lord. I'll go to praise you. May nag-invite. Nag-commit na tayo, di ba? Amen? Hindi po natin namamalayan, but that's the way or tactics of the enemy para ma-distract tayo dun sa way na dapat nating puntahan. Amen? And God wants us to stand firm. God wants us to be still kasi we know already the way. Huwag na po tayo mag-double-minded kung saan tayo pupunta. Huwag na po tayong paikot-ikot, Lord, pwede bang dito muna ako, smooth kasi itong daanan na to eh. Balik na lang ako dyan sa yung way, Lord. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. But God wants us to stand firm on the way that He prepared for us. Amen? And that is to go to our Father in heaven. Amen? And another thing po is, be still, for we know that we have already the life. Amen? Be still, for we have already the life. Yung life po na eternal. Amen? At yung life po na yan, yung buhay that we are living in. Amen? So basahin po natin in Luke 10:25. Sabi po doon, and a certain lawyer, an expert in Mosaic law, stood up to test him, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Kayo po magbasa sa 26. That is written. How do you read it? 27. And he replied, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as well. 28. Right. Jesus told him, Do this, and you will live. Amen. So we know, be still, for we know that we have already the life. At ang gusto po ng Panginoon sa atin is living in His greatest commandment. Amen? So ano po ba yung greatest commandment po ng Panginoon sa atin? Is we should love Him with all our heart, with all our soul, with all our strength, amen, with all our mind, amen, and your neighbors as you love yourself. Amen? Lord, parang ang hirap naman po, inaaway niya ako, tapos sasabihin mo, mamahalin mo ako. Anak, kahit ganyan, sabihin mo sa katabi, kahit ganyan ka, mahal na mahal kita. Amen? So kahit ganyan po, mahal po natin siya, mahal po natin ang isa't isa because God loves us first. Amen? So, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. So dapat po pala bago po natin mahalin yung mga tao nasa paligid po natin, ang una-una po nating mamahalin is ang ating Panginoon. Amen? At lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat po yan nakasulat, nakikita po niya at wala pong lingid sa Kanya. Amen? So, and God wants us to live in the life that living in one master.
Amen. Siyempre, pag sinabi po, nabasa po natin sa Bible that love your God with all your heart. So we should be living in one master. Hindi po pwedeng dalawang master po natin. Amen. Hindi po pwedeng hati yung puso natin. Sabi po doon, with all our heart, with all our mind. Lord, pwede bang 50-50? Lord, 70-30 na lang. Sabi po ng Panginoon, with all our heart, buong puso po, buong kalakasan. Amen? Ang pag-ibig po natin sa Panginoon. And I praise God po kasi alam ko kahit napagod po tayo from work, kahit na traffic po tayo, andito po tayo because we love God. Amen? So sabihin mo talaga sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Amen. So another thing po is, number 3, we rejoice for the greater joy is that your name is listed in heaven. Amen. So sabi po doon, nevertheless, do not rejoice that the Spirit is submit to you. Rejoice that your name is written in heaven. I-share ko lang po, di ba po tayo po kapag nag-exam po tayo or mayroong mga application po tayong inaantay. Ang pinakamasarap po talaga doon is kapag sinabi po nilang you pass. Yun po ang pinakamasarap na pwede mong marinig after ng exam date mo. Amen? So ako po, na-experience ko when I received the news that I passed my licensure exam sa Pilipinas. Kasi nag-exam po ako ng exam Board of Nursing. Amen? Ang dami pong preparations, ilang buwan kaming nag-review, ilang buwan kaming nakulong. Amen? Ang dami po nating ang dami naging struggles during the preparations. Amen? At ang nag-start po yung battle, at ang masasabi kong pinaka-battle po talaga doon is yung habang nag-aantay po ako ng resulta. Amen? So parang ang haba kasi nag-exam kami May, tapos na-release ang result August. So ilang buwan po na nag-antay ng release ng, so parang ako po, that moment kabado ako, mix na yung emotions mo eh. Kinakabahan ka kung pasado ka ba, kung nakasama ka ba sa listahan. At habang nag-aantay po ako ng result ng aking exam, napanaginipan ko pa po na hindi ako nakapasa. Kasi 3 po kaming magpipinsan na nag-exam, sabay-sabay po kami nag-exam. And then hinahanap ko daw po yung Martiliano. Ang dami daw pong Martiliano sa pangalan, pero sa panaginip ko wala pong Jessica Januaria. Wala po talagang Jessica, hindi ko makita yung pangalan ko sa listahan. At alam niyo po, dahil sa panaginip ko pong iyon, ako po yung nag-decide. Kasi sabi ko, kung ako nakapasa, kung hindi man ako makapasa, ayoko nasa bahay ako. Kasi 3 kami magpipinsan eh. So parang tapos ako lang hindi makakapasa. So parang ayoko ng pakiramdam na nasa bahay ako kapag meron na yung release ng exam. So habang nag-aantay po ako ng result, nagpaalam po ako kay mama, mag-a-apply muna ako ng trabaho habang nag-aantay ng resulta, ganyan. So nag-apply po ako ng trabaho sa Manila. At ang dami ko po in-applyan, dumating pa po sa point na nakapasok ako sa Pure Gold. At nag-i-start na po ako ng training noon sa Pure Gold. And then on my lunch break, eto na, ang dami kong missed calls. Ang dami kong message. So, kabado po ako noon kasi ang daming tumatawag, ganyan, kasi bawal po ang cellphone sa makakahawak ka lang ng cellphone during your lunch break. At doon nga po, ang daming kong na-receive na mga congratulations. You pass, nakapasa ka, ganyan. So, una ko pong tinawagan si mama, nakapasa daw ako. Alam niyo po, tuwang-tuwa po ako habang sinasabi ko yun kay mama na nakapasa po ako. Amen? Kasi alam niyo po, kapag hindi po kasi nakapasa sa nursing, sa licensure, hindi ka po makakapag-apply. Ang number 1 po na qualifications po nila is yung kung nakapasa ka na ba. Amen? So that time po, nung nalaman ko po na pasado na ako, bumalik po ako agad sa probinsya at nag-apply as a nurse. Pero alam niyo po na nung nakapasa na po ako at nag-work na ako as a nurse sa aming province, doon ko po nakita na ang dami po palang privilege kapag nakapasa ka na.
Amen? Kasi kapag hindi ka pa nakapasa, you're not allowed to give medications. Nursing assistant ka lang. Doon ka lang sa nursing assistant. Kumbaga, limited lang yung pwede mong gawin. Hindi ka pwede mag-insert ng catheter, hindi ka pwede magbigay ng IV infusions. So, ang damit pong limitations. Amen? Pero kapag po pala may license ka, binibigyan ka po ng karapatan na gawin kung ano dapat mong gawin as a registered nurse. Amen? At since may license po kaming pinanghahawakan, amen, we are taking care po of that license. Hindi po pwedeng dahil may license ka, pwede mo nang gawin din ang gusto mo, which is kahit na against sa law. Hindi po pwede. Amen? Kasi kapag may nagawa ka po or malpractice ka, tanggal lisensya. Amen? So, kailangan mo din pong ingatan. Yung syempre, nag-aral ka ng ilang taon, tapos nag-review ka, pinaghandaan mo, amen, ang daming gastos, tapos dahil sa isang pagkakamali lang, matatanggal sa atin yung lisensya. Di ba po, parang ang sakit po nun. Amen? So, since we have the license, so kailangan po talaga every actions, kailangan mo pong ingatan. Same din po dito. Meron din po akong, pinagkatiwala din po ako ng Panginoon ng license dito sa Dubai. Amen. At pati po license sa pagli-laser. So, ingat na ingat din po ako kasi kapag nakasunog po kami, amen, sa laser, yung pagtanggal ng buhok, pag nakasunog ka po doon, pwede ka po nilang ireklamo sa DHA at pwede pong matanggal ang license mo. Amen. So, application po in our life, amen, yung dati po na old sa atin, we are already living in a new spirit. Amen? So, when Jesus said, rejoice, your name is written in heaven, He gave us the true meaning of rejoice. Amen? He gave us to live in confidence in His name. So, ganun din po pag may lisensya ka, parang confident ka na gawin ito kasi may lisensya ka. Pero sa atin po as a Kristiyano, we are confident to do the things that God wants us to do because Jesus is in us. Confident tayo na gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon kasi alam natin hindi niya tayo iiwan sa ere. Confident ka na gawin ang sinabi ng Panginoon na nakasulat sa Bible kasi alam mo powerful iyon. Amen? At alam mong active iyon. Amen? He gave us the legality to do things. The same power that in Him can manifest to us through His name. And praise be to God po, amen, kasama po natin ang banal na Espiritu. Amen. Yung banal na Espiritu po na nagbibigay sa atin para makalakad tayo in righteousness. Para makalakad tayo in holiness. Amen. So yun po yung parang pinakalisensya po natin. Amen. But mas greater po yun than in the license na nakaprint na anumang klase ng lisensya sa mundo. Mas greater po yon yung tinanggap po natin. And we need to be rejoiced. Amen? He is the reason, the name of Jesus, why our name is listed in heaven. Kaya po nakasulat ang pangalan po natin sa aklat ng buhay because of Jesus. Because of the gift of salvation. Amen. So gusto ko lang pong basahin po ang John 15:5-11. John 15:5-11. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me you can do nothing. Verse 6. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Verse 7. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Verse 8. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Verse 9. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Verse 10. When you obey my commandments, you remain in my love, just I obey my Father's commandments and remain in His love.
Verse 11, I have told you these things so that you may be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Amen. So, remain in Christ, remain in His Word, remain in His love, and rejoice, for our name remains listed in heaven. Amen. So, in Matthew 11:25, at the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, and I openly, joyfully acknowledge your great wisdom that you've hidden these things, these spiritual truths from the wise and intelligent and revealed them to infants, to new believers, to those seeking God's will and purpose. Amen. So, to God be all the glory po at maraming salamat po. So, continue to rejoice, remain in Christ, remain in His Word, remain in His life, and our names will remain listed in heaven. To God be all the glory po. Tinatawagan ko po si Pastor Don for prayer po.